Mga purong insektong yun na nagsiliparan papaikot sa malaking puno na di naman malaman ni O'Hara kung anong klase ang mga yun. Kuyog kung lumipad ang mga insektong ito na sa dami ay kung matatapat iyon sa iyong tuktok ay halos matatakpan na nito ang liwanag ng buwan. At pagkatapos kang mabulabog ng mga insekto kung saan nagtungo naman ang uwak na kanina na lumipad, dun din nagtungo ang mga yun na parang sinundan ito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Nang makita yon ni O'Hara, ramdam niyang matatagpuan na niya ang mambabarang sa mga sandaling iyon. Dahil malapit na rin lang siya sa baryong nakita nito sa gilid ng ilog. Nang umabante naman ang apoy o ang gabay ng tutunguhin niya, at yung direksyon na tinungo nun ay yung direksyon din na tinungo ng mga insekto. Sige, tignan natin. Bulong pa ni O'Hara nun sa paghakbang niya pasunod sa apoy na nasa ere. Pero may pagtataka rin naman siya dahil sa parang iba yung tatahakin niyang lugar. Dahil kung ang binabagtas niyang makitid na daan ang lugar ng aswang, ang lugar ng aswang na mambabarang ay mukhang mapapalayo iyon sa ilog kung saan nakatira ang mga lagwit na lahi kung tawagin. Sa pag-iisip pa noon ni O'Hara habang naglalakad, nung nasa tribo pa lamang sila ni Dato Arfana, parang naririnig na niya ang mga lahing lagwit. Pero hindi klaro sa kanya kung mabubuti o masasama ang lahi na rin na to. Dahil sa pagkakarinig-rinig niya noon sa loob ng tribong kanyang kinalakhan, ay mabubuti naman ang mga lagwit. Ayon sa mga maliliit lamang na detalye na naririnig niya noon nung sila ni Lucila ay naninirahan pa lamang sa gubat nga na kanilang kinalakhan. Kaya't naiisip na rin ni O'Hara na parang may mali. Kaya't dapat niya ngang makaharap ang mambabarang na ito na tinatawag na ni Igor na Rinon o Rinundo. Sa kanyang pag-iisip noon habang naglalakad, sandali pa ang lumipas. Sa paglagpas niya sa mga ilang patay na puno, malayo pa lang siya ay natatanaw na niya ang isang maliit na kubo na nasa gitna ng mga ilang patay din na puno. Hindi gaanong madamo at mukhang malinis ang parang ng kubong ito. At dahil nga sa walang dahon na mga patay na puno ang nakapalibot dito, kitang-kita noon ni O'Hara ng buong buo ang harapan ng kubo na yun. Dahil sa liwanag ng buwan at mga ilang ilaw sa palibot nito, nag-iisang kubo lang yun doon. Sa madaling sabi, nakaiwalay ito sa mga kubong nakita niya kanina sa gilid ng mahabang ilog. Nakahilera kasi ang mga kabahayan sa natanaw niyang baryo. Ngunit ang isang to ay halos nasa gitna lang ng kagubatan. At gaya ng kanyang inaasahan, muling lumipad ang apoy na nagsisilbing gabay niya sa kanyang daraanan, papalapit sa kubong kanyang natatanaw. Kalmadong naglakad naman noon si O'Hara, na kahit hindi niya inililingon ang kanyang ulo, ay nakikiramdam at umiikot ang kanyang paningin sa paligid. Nag-aabang kung may kakaibang mangyayari. Ngunit sa paglalakad niya patungo nga sa kubo, wala naman siyang kakaibang napapansin sa paligid nito. Hanggang sa maabot na niya ang parang ng kubo. At doon niya napagtanto na ang mga ilang liwanag pala na nakikita niya kanina nung papalapit pa lang siya doon ay ang mga bungo ng tao na nagkalat sa mga maliliit at malalaking bato na nakapalibot sa parang. At ang mga bungo na yun ng tao ay may mga sanga ng kahoy na nakatarak mismo sa bungo. At dahil sa mga yun, nagiging amoy gaas ang buong paligid. Sa pagkakaamoy pa lang noon ni O'Hara, alam na niya ang uri ng kahoy na ito. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Kabisayaan o yung mismong Tagalog nito mga kabagis. Pero ang tawag nito sa amin ay saleng.
Isang uri ng kahoy na kahit yung hindi tuyo nito, subukan mo na sindihan, aapoy mismo yung dagta nun. Yun ang parang ginagamit ng kung sino mang may-ari ng kubong nakita ni O'Hara na pinakailaw nito sa kanyang parang. Na ang parang pinakatungtungan ng mga yun ay ang mga bungunga ng tao. Nang maabot na niya ang pintuan ng kubong iyon, wala yung hagdan. At ang tanging nagpataas lamang sa kubong yun, yung mismong pinakatirikan nito, ay lupa na nakaangat ng mga ilang pulgada mula sa lebel ng lupa sa parang nung kubo. Yung parang itinabon yung lupa sa mismong kinatitirikan ng kubong iyon para tumaas yung flooring o elevation niya, mga kabagis. Ganon. Nang matapatan na nga ni O'Hara ang pintuan, itinulak niya ito ng medyo mariin kasi mahirap yun buksan. Sumasabit kasi ang laylayan ng pintuan sa lupa na gawa rin lang sa tinigtig na kawayan. Nang mabuksan ni O'Hara ang pinto, pumasok siya at doon ay bumungad sa kanya ang isang altar sa gitna ng sulok ng bahay. At may nakapatong din doon na bungo ng tao. At sa ulo nito ay ang isang itim na kandila na halos palusaw na. At sa malamlam na apoy nito, pansin ni O'Hara ang isa ring libro na nakapatong sa maliit na altar na ito. At nang inilibot niya ang kanyang mata sa paligid ng loob ng bahay, doon niya nakita ang mga garapon sa kaliwang bahagi ng bahay. Wala naman kasi yung dibisyon sa loob o silid. Basta kung paano yung pagkakudrado ng bahay sa labas ay ganun na rin ito sa loob. Marami ang nakita nitong garapon. At sa taas ng mga garapon na nakapatong sa pahabang mesa ay mga nakasabit na patay na ibon, patay na alamid at mga ilang hayop pa sa gubat na halos pabulok na ang mga ito. Sa paglapit ni O'Hara sa mga bagay na yun, pinakatitigan niya yun ng maigi. Napakasangsang at napakaalimuong ang amoy sa loob ng kubo na yun. Dahil kung normal ka, talagang masusuka ka, talagang babaliktad ang sikmura mo kung maaamoy mo yun. Isipin mo, inuuod na yung iba sa mga laman ng mga nakasabit na hayop Tapos ay nalalaglag na yung ibang uod dito. Idagdag mo pa yung tindi ng baho dahil nakakulob iyon sa loob ng kubo. Pero para kay O'Hara, kahit matindi pa nga ang kanyang pang-amoy, ay parang wala na lang yun sa kanya. Hanggang sa yumuko pa siya noon ng bahagya na parang nahihiwagaan siya sa kanyang mga nakikita. At pinakatitigan ng iba't ibang klase ng garapon sa ibabaw ng pahabang mesa. Nang tignan yun ni O'Hara, mga insekto. Mga insekto ang laman ng mga yon. Pero hindi yun mga patay. Buhay at gumagalaw-galaw pa ang mga ito sa loob ng garapon. Nang maya-maya pa, tinalikuran na ni O'Hara ang mga bagay na yon. Sabay ng pagkakakita niya ng isa namang itim na libro na nasa isang papag. Nilapitan yun ni O'Hara. Sa pagkakahawak niya dito, nabasa niya ang mga 4 pa na salita sa unang pahina ng aklat na ito. At ang isa dito ay igusum. Nang maya-maya pa, narinig na ni O'Hara ang parang paggalaw ng apoy na gumagabay sa kanya sa lugar. Pero yung tunog ay papalayo na ito. At dahil naramdaman nga ni O'Hara na lumayo na yon, ibig sabihin, nakita na ni O'Hara o nandyan na nga ang taong hinahanap niya. Dali-daling lumapit nun si O'Hara sa nakabukas na pintuan ng kubo. Ngunit bago niya ito maabot, sa bilis ng mga pangyayari, nagsara yung pintuan kasabay ng isang malakas na pagtawa mula sa labas. Tanga! Tanga! Isang dato na tanga! Diyan ka na makukulong.
Magiging pagkain ka na ng aking mga insekto! Sigaw ng isang boses. At yun ay ang mambabarang na si Rinona. Kasabay ng pagtawa at mga salita nito. Bigla na rin lang sumulpot ang napakaraming insektong lumilipad at dumiretso ang mga yon sa mga dingding ng kubo sa labas. At pagdapo nila, sumusuot ang mga insekto sa mga maliliit na siwang ng dingding at pinapasok ito. Habang nagaganap ito, ay nag-uusal pa ang mambabarang sa labas ng bahay upang iselyo ang mismong bahay nito sa mga orasyon para hindi na makalabas pa si Dato O'Hara. Matapos niyang mag-usal, ay may inihagis pa siya na itim na tela na nakatali sa pamamagitan ng ugat ng halaman sa pintuan mismo ng kanyang kubo. Matapos niyang gawin ang ritual nun ay, "Patay ka na! Diyan ka na sa loob ng kubo ko, Uren! At pagpipiestahan ka na ng mga bubuo! Ampaw na dato!" Sa dami naman ng mga salitang sinasabi noon ng mambabarang, ay wala pa rin siyang naririnig na boses kay O'Hara ng pagtugon sa loob ng kubo. "Ano? Ano dato? Hindi ka na ba makapagsalita? Dahil sa punong-puno na ng insekto, yang bunganga mo!" Mga salitang patawa-tawa pa ng mambabarang. Pero wala pa rin tugon ng pagsasalita si O'Hara sa loob ng kubo. Nang maya-maya pa ay, "Ano? Usok?" Napansin ng mambabarang ang pag-uumpisa nga ng isang apoy sa kanyang kubo na nagmula sa loob. At dahil nga sa mga pawid lang gawa ang dingding at mga ilang kawayan lamang gawa ang bahay na yun, mabilis na kumalat ang apoy. Anong na... Salita ng mambabarang na hindi na natuloy dahil sa nagsilip para na noon ang mga insektong pumaloob sa bahay na yun sa bilis ng pagkalat ng apoy. Sira ulo at ang dato na to Ba't niya sinunog ang kubo ko? Tinutusta mo lang yung sarili mo dyan sa loob! Tawa nitong mambabarang na medyo alanganin dahil kahit pa ganun ay pati rin naman ang mga bubuo nitong insekto ay mamamatay na rin sa loob ng bahay niya dahil nga sa malaking sunog na yun. Anong klaseng utak mayroon ang datong ito? Sinusunog lamang niyang sarili. Di na natuloy na pagsabi ng mambabarang dahil sa pagkagulat sa pagkawasak ng harapan mismo ng nasusunog niyang kubo kasabay ng isang malakas na pag-angil ng malademonyong aso at pagwasak ng malakas na pagaspas ng malalapad nitong pakpak sa kubong nasusunog. Napaharang na lamang noon ng kanyang pagmumuka ang mambabarang upang salagin ang mga bagang nagliliparan dahil sa pagtalsik nito. Halos mawasak noon ang buong kubo na yun sa paglabas ni Dato O'Hara. Dahil sa nasa pinakamalakas na estado ito ng kanyang pagsasaaswang at pagbaba nito mula sa mas mataas na lupa kung saan nakatungtong ang kubo. Kasabay naman noon ang pagtanggal ng braso ng mambabarang sa kanyang pagbumuka. Nanlaki ang mga mata nito sa gimbal ng kanyang naramdaman nang masilayan niya ang diablong si Astaroth sa katauhan ni O'Hara. At sa unang paglapat ng mga paa ni O'Hara sa lupa sa paghakbang nito, nakita ni Rino ng mga itim na usok na pumapalibot kay Dato O'Hara. At sa kada may dadamping apoy sa katawan sana nito ay sinasalag yun ng itim na usok.
na bigla na lang lumilitaw. Kitang-kita yon ng mambabarang dahil sa liwanag na rin ng kubo nitong nasusunog. Dahil sa wala man lang nakikitang galos ang mambabarang sa buong katawan ni O'Hara. Habang gimbal na gimbal at halos maihina nun ang mambabarang sa nasisilayan niyang nilalang. Marahan lang naman na naglalakad si O'Hara noon papalapit sa kanya. Mambabarang, oras na. Pagkasambit noon ni O'Hara, bigla namang nag-utib si Rinon ng mga salita, sabay kumpas nito ng kanyang mga kamay. At doon ay bigla ang nandilimang paligid dahil sa biglaan na lang na pagdating ng mga napakaraming insekto sa tuktok mismo ni O'Hara at ni Rinon. Pagkatapos noon ay nagpaikot-ikot yun kay O'Hara na parang gumagawa ng isang maliit na ipo-ipo sa pag-ikot ng mga ito. Sa sandaling yun ay inaatake na si O'Hara ng mga insektong bubuo ni Rinon sa kumpas nga ng kanyang kamay. Patay ka na! Patay ka na ngayon! Salita pa ni Rinon na tatawa-tawa na parang nababaliw. Ngunit sa pagdaan ng mga ilang sandali, habang pinapanood niyang iniikutan ng kanyang mga insekto si O'Hara, na sa tingin niya nga ay pinapapak na si O'Hara ng mga bubuo. Nang sa huli ay napansin niya ang pagkalaglag ng mga iyon. Unti-unti na yun nababawasan. Hanggang sa makita na niya ang nakakakilabot na mga mata ni O'Hara na naglalakad pa rin ng marahan patungo sa kinatatayuan nito. Hanggang sa naubos na ang mga insektong nagliliparan sa harapan ni O'Hara o sa buong palibot nito. Nakita ni Rinon ang parang pagkapaso at pagkasunog ng mga insekto nitong bubuo sa mga sumasalag na itim na usok na bigla-bigla na lang lumilitaw sa tuwing may gustong dumapo sa katawan ni O'Hara. Partida, niwala ngang ginagawa si O'Hara para sa lagi ng mga yon, sapagkat kusa na siyang pinoprotektahan ng mutya ng kadatuan. Pero nang makalapit na si O'Hara kay Rinon, bigla namang umatras papalayo ang mambabarang. Kasabay ng pagsasaaswang nito na desperado na ang kanyang mga galawan, naging matipuno ang pangangatawan nito na naging kulay itim at nagbago ang kanyang pagmumuka sa napakapangit na itsura. Dahil di kagaya ng ibang aswang na nagsasaaso na lang ng tuluyan, itong mga to ay hindi. Umusli lang ng bahagya ang nguso nito at nagkaroon ng mahahabang pangil at naging kulukulubot ang pagmumuka, kasabay ng pagtubo ng mahahaba nitong kuko pati sa kanyang mga paa. Animoy tao lang ang pisikal nitong katawan na lumaki ang mga kalamnan. Ngunit mula sa buhok nito hanggang sa likod pa ibaba ay tinubuan yon ng mahahabang buhok na kung titignan mo ay parang palikpik na. Buhok nga lang iyon na matitigas ang tekstura. Pero sa akala naman ni O'Hara, nalalabanan na siya noon dahil sa pagsasaaswang niya. Hindi pala. Dahil tumakbo ito papalayo kay O'Hara. Napatawa lang naman nun si O'Hara sa ginawang yun ni Rinon. At kalmado si O'Hara at walang reaksyon o paggalaw muna sa ginawang yun ni Rinon. Matapos yun ay lumipad siya sa himpapawid. Sabay tigil niya sa tuktok sa pagkampay nito ng kanyang pakpak. At sa pagbabago ng kulay ng mata nito mula sa kulay pulang nagbabaga sa kulay abo.
Nasipat niya agad ang tumatakbong si Rinon at papunta yun sa kabahayan sa gilid ng mahabang ilog. Wala nang inaksayang panahon si O'Hara na halos magpatinghulog na lang ito sa kinalalagyan ni Rinon na kung titignan mo ay pagdagit ang gagawin nito. Ngunit tumilapon nun si Rinon sa biglaang pagbaba ni O'Hara. Dahil sa malakas na pagsipa nito, naihampas nun si Rinon sa isang malaking puno sa pagtalsik niya. Ngunit, mga alipin! Mga alipin ka! Tulungan ako! Sigaw nito na tinatawag ang mga tao na malapit nga sa ilog. Ngunit di naman yun pinapansin ni O'Hara. At naglakad na itong muli papalapit kay Rinon na noon ay hirap ng kumilos dahil sa pagtilapon nito. Ngunit habang lumalakad naman si O'Hara papalapit sa kinalalagyan ni Rinon, natigilan si O'Hara nang makarinig siya ng mga pag-angil sa kapaligiran. At sa pagtingin niya papalibot sa dilim ng karimlan, mga mata, mga mapupulang paris ng mga mata ang nakita niyang nasa paligid na papalapit na sa kanya. Doon ay napasalita nun si O'Hara. Kayong mga lagwit, binabalaan ko kayo. Huwag kayong makikialam sa pagpaslang ko sa taong ito. Dahil hindi kayo kabilang sa nais kong patayin. Tanging ang mambabarang lamang na to ang gusto kong pagbayarin. Wala akong intensyon na kayo ay lipulin, kundi kabaliktaran ang aking hangarin. Gusto ko rin kayong maging kasapi ng aking binubuong tribo. Hayag ni O'Hara ng kanyang tunay na hangarin sa kanyang pagparoon. Pero may bigla namang tumakbo na isa sa nilalang doon na galing sa karimlan na bigla na lamang siyang sinugod at pagsunggab nito ng papatalon kay O'Hara. Nasaluyon ni O'Hara sa liig at nang makita ito ni O'Hara, katulad din lang yun ni Rinon na may mahabang buhok mula sa ulo pababa sa batok hanggang sa likod nito at padiretso sa kanilang buntot. Itinapon lang yon ni O'Hara na walang intensyon na saktan. Sabay sabi niya ng, "Sinabi ko nang tumigil kayo." Sa sambit na yon ni O'Hara ay walang nagbago dahil mas dumami pa ang umatake sa kanya sa pagtapon niya sa nilalang ngayon. Kaya naman napilitan na lang itong pinagtatatabig ang mga ito ng kanyang braso at tumatalsik din naman ang mga yun. Ngunit sa kada maiiwaklit niya sa kanyang harapan o likuran, ay may dalawa namang pumapalit na agarang umaatake sa kanya hanggang sa parang nilanggam na siya ng mga yun sa sobrang dami nila. Habang si Rinon naman noon na nakatayo na sa tabi ng puno na kanyang kinahampasan, ay napapaismid na lang ito ng tawa. Hindi mo makakausap ang mga yan dahil hawak ko ang kanilang kaisipan. Salita pa ni Rinon hanggang sa angil ni O'Hara. Sabay buka ng biglaan ng kanyang malalapad na pakpak at talsikan naman ng mga yun. Halos magkakapatong-patong na kasi ang mga yun na sabay-sabay na umatake nun kay O'Hara. Ngunit sa pagtalsik nga ng mga ito, agad din naman na bumangon ang mga lagwit. Pero doon ay may napansin na si O'Hara. Sa galaw ng mga yun, kasi naglalaway ang mga ito na parang mga asong ulol na ang tanging alam lang ay sugurin siya. Niwala man lang kaplano-plano ang paggalaw ng pag-atake sa kanya ng mga ito. Basta sugod lang ng sugod. Hanggang sa biglang kumabog ang buong katawan ni O'Hara
at may nagsalita sa kanyang wisyo ng, Napakahina mo naman. Di mo ba nalalaman? Insekto lang mga kalaban mo. Di mo man matalo-talo. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na to. Ano? Huwag mo kong pangunahan. Alam ko ang ginagawa ko. Tugon ni O'Hara sa wisyo nito dahil kausap nito ang gabay ng mutya niya na si Astaroth. Pero nanahimik din yun sa kanyang kalooban sa pambabara ni O'Hara dito at sunod na noon ang paglingon niya kay Renona at sinabing, Ikaw lang ang may gawa nito sa kanila. Sabi ni O'Hara, kasabay ng pagpuwersa nito ng paglapit kay Renon ng mabilis kasama ang pagtulak pa ng pagaspas ng kanyang pakpak. Lumitaw agad ito sa harapan ni Renon. Tunog ni Renon na mali-mali na ang galaw dahil sa pagkagulat. Pinulot naman noon ni O'Hara ang isang tuyong sanga mula sa lupa at tumatakbo na ang mga lagwit noon. Ngunit bago pa umabot sa kanya ang mga ito, baon ni O'Hara ng tulis ng sanga sa tiyan mismo ni Renon. Sabay isinandal niya ito sa katawan ng puno gamit yung kahoy na nakatarak sa tiyan nito. Sabay lapit ng mukha niya kay Renon habang nakasampay iyon sa sanga na nakabaon sa katawan niya. Hindi bagay na mabahiran lamang ng dugo mo ang mga kamay ko dahil sa isa kang duwag na nilalang manggagamit. Sa paglagot ng hininga ni Renon, bigla na lamang tumumba ang mga lagwit sa likuran noon ni O'Hara. Lahat sila, kasabay ng pagbitaw ni O'Hara sa kahoy na siyang ginamit niyang panaksak kay Renon. Liningon niya noon ang mga nagsitumbahan na lagwit at unti-unti ay bumabalik na sa pagiging tao ang mga yun. Nilapitan noon ni O'Hara ang isa sa mga lagwit na pinakamalapit sa kanyang kinatatayuan na nakahiga na nga sa lupa. Kasi napansin niyang nangingisay-ngisay ito. Pagkatapos ay napansin niyang bumuka na lang ang bibig noon na parang nasusuka. Sa huli, lumabas ang isang alakdan sa bibig ng lagwit. Alright! Whoo! Yan mga kabagis ko, ang galing nun! Napagod ako dun So bale, part 27 na tayo. Abangan natin ang susunod na mga tagpo sa kwento ng buhay ni Dato O'Hara. Yon, mag-shoutout tayo mga kabagis ko kasi 2 araw akong may utang sa inyo na kwento. Nagahol kasi ako sa oras pero hayaan nyo, i-cope up na lang natin yon within this month. So shoutout na tayo. Shoutout po kay Jezreel Isidro. Shoutout po kay Sam Escobar. Shoutout din po kay Rudy Dilenya. Shoutout po kay Regan Culantes. At shoutout po kay Cliff Las Prelas. Shoutout din po kay Arvin C. Pama. Shoutout po kay Gemma Dumagsang at sa asawa niya na si Gemaline Dumagsang at sa anak niya na si Jaden Dumagsang. Yon, Dumagsang family, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Angie Pakleb. Shoutout din po kay Mirna Istopen. So yun muna, as usual sa mga nakaligtaan ko, paalalahanan nyo lang ako. Iiwan ko muna ang part 27 sa inyo mga kabagis ko. Ang bangis! Salamat sa suportang tunay.